Bakit may black eye ka? Kanina pa iyon gustong tanungin ni Lori. Bukod sa nangangitim na kaliwang mata ni Gale, ay mapula rin ang magkabilang pisngi nito. Normal naman ang mukha nito kanina, ngunit nang bumalik ito upang ihatid silang dalawa ni Connor ay ganito na. Parang binugbog ng sanggano. It's nothing. Nadapa lang ako. Madilim kasi kaya hindi ko nakita yung bato sa daanan ko kanina. Tipid nitong sagot, at ayaw din na tumingin sa kanya. Hindi na niya pa ito muling tinanong, dahil mukhang ayaw ni Gale na pag-usapan pa ito. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Nakakandong ito sa kanya, at mahimbing na natutulog. Gabi na rin kasi at medyo natagalan si Gale, kaya dinalaw na ito ng antok. Okay ka lang. Bakit bigla mo nalang inaya si Connor na umuwi? Kinausap ka ba kanina ni Mama? Tanong ni Gale at bahagyang sumulyap sa kanya. Bumaling si Lori sa labas ng bintana, at pinanood ang mga nadadaanan nila. Mabigat pa rin ang dibdib niya sa mga sinabi ng ina nito kanina. Mabuti na lang at kumalma na siya kahit papaano. Hindi, sagot niya dito. Ayaw niyang lumaki pa ang problema, kapag idadamay pa niya ang binata dito. Kung ayaw siya ng ina nito, ay wala na siyang magagawa. Mahirap kausapin ang taong malaki ang puot sa puso, at may galit sa mundo. Hindi naman niya ipipilit ang sarili dito. Mukhang okay lang naman sa ginang ang anak niya. Tanggap din ito ni Shannon at Lolo Fidel. Panatag na ang loob niya sa kaalaman na iyon. Kaya pwede na niyang hindi samahan ang anak, kapag bibisita ulit ito sa pamilya ni Gale sa susunod. You look exhausted. Pwede bang ako na lang ang magdadala kay Connor sa kanyang kwarto? Tumango si Lori at tahimik na pinanood ang binata, na buhatin at dalhin ang kanilang anak sa itaas. Ito na rin ang nagpalit ng damit nito. Tinitigan ni Gale ang anak niyang tahimik na natutulog. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may anak na siya. Parang panaginip lang ang lahat. Nangingiti siya sa sarili. Nahuli man siya ng ilang taon, pero nangangako siyang babawi siya sa mga panahon na nasayang. Hinalikan niya ang anak, bago nagdesisyon na lumabas at hanapin si Lori. Nasa kabilang kwarto lang ito kaya kinatok na niya. Bumukas ang pintuan, at lumabas doon ang dalaga. Bakit? May sasabihin ka pa? Para namang nabato balani ang binata sa babae na nasa harap niya. Nakapagpalat na ito ng damit, at hindi niya maiwasan na pagmasdan ang kabuuan nito. Napalunok na lang si Gale, nang ako ang mga mata niya sa nakalantad nitong mga hita. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Gale, napakurap-kurap siya, dahil sa pagsigaw na iyon ni Lori. Bakit? Ano ba itong nangyayari sa kanya? May sasabihin ka pa ba? Matutulog na ako. Doon bumalik sa binata, kung bakit gusto niyang makausap ito. Hindi naman mapakali ang pakiramdam ni Lori. Nakita niya kung paano siya hagurin ng tingin ng binata kanina. Ipinagsawalang bahala niya lang iyon, para hindi maging awkward ang paligid. Bakit ba kasi hindi pa ito umaalis? I have something to tell you but of course, I need your permission first. Seryoso ang boses na wika ni Gale. Ano iyon? Nagtataka niyang tanong. I want to change the last name of Connor. And I want it to be done as soon as possible. Nagulat si Lori sa narinig, kaya hindi agad siya nakahuma. Nagpatuloy ang binata. He is my son Lori. I want him to carry my name. Pero, okay lang ba kay Shannon? Paano ang mama mo? Ayaw man nila o hindi ay wala silang magagawa. But rest assured that Shannon is good with it. Napag-usapan na namin ito. I don't need approval from anyone in the first place. Ikaw lang ang hihingian ko ng permisyo, dahil ikaw ang ina ng anak natin. But please Lori, alam kong madami akong pagkukulang, pero sana ay huwag mong ipagkait sa akin ang bagay na ito. Tinitigan ni Lori si Gale. Halos magmakaawa na ang itsura nito, para lang pumayag siya. Hindi niya naisip ang posibilidad na ito, kaya windang pa rin ang isip niya. Please Lori, ngunit sino ba siya upang ipagkait iyon? Iyon ang tamang gawin. Gusto man niya na dalhin ng anak ang pangalan niya, ngunit mas makakabuti na sundin nila ang nararapat, tutal ay si Gale naman ang may suhestyon nito. Ayaw niyang dumating ang araw na tuksuhin ang anak, dahil sa hindi nito dala ang apelyido ng ama. Huminga siya ng malalim, at unti-unting lamambat ang kanyang mukha. Oo naman. I'm sure na matutuwa rin si Connor. Yes. Sigaw ni Gale na kulang na lang ay tumalon sa hangin.
Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay ang biglaang pagyakap nito sa kanya ng mahigpit. Umawang ang labi ni Lori at hindi makagalaw. Ito ang unang pagkakataon na hawakan siya ng binata. Ang init na nagmumula sa katawan nito, ay nakapanlalambot ng tuhod. Ang amoy nito bilang isang lalaki. Natutunaw siya. Bakit ang sarap sa pakiramdam ang yakap nito? Ipipikit na sana ni Lori ang kanyang mga mata, nang biglang kumala si Gale sa kanya. I'm sorry, I didn't mean to hug you like that. Masyado lang akong natuwa, kaya hindi ko napigilan ang aking sarili. Nakagat ni Lori ang kanyang labi. Nag-iwas siya ng tingin, upang itago ang pagkapahiya. He didn't mean to hug her. Ang sakit nun ha. Tapos heto siya at dalang-dala sa eksena. Lori, hey, I'm really sorry. Hindi ko talaga sinasadya, pag-uulit pa nito. Okay lang. Pilit siyang ngumiti at hinatid na si Gale sa labas. Salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon ko. Good night Lori, anito at kumaway. Yeah, good night. Pinanood ni Lori ang pag-alis ng sasakyan nito. Napabuntong hininga siya, habang inilalak ang pintuan. Bakit ganun na lang ang pakiramdam niya kanina? Nagustuhan niya ang yakap nito. Umiling si Lori at sinapak ang kanyang sarili, upang magising. Nawala siya sa sarili kanina, pero hindi niya hahayaan na maulit pa iyon. Mali, bawal. Nakahilata na siya sa kanyang kama, nang tumunog ang doorbell sa ibaba. Kumunat ang noo ni Lori sa pagtataka. Gabi na bumalik kaya si Gale? Baka may nakalimutan. Tinatamad na siyang bumaba, pero wala namang ibang pagpipilian. Palabas na siya ng kwarto, ngunit katakataka na hindi na muling nasundan pa ang pag-doorbell. Baka prank lang. Meron kasing ilang insidente dito, na pinaglalaroan ng mga bata ang doorbell ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit gabi na, tiyak na tulog na ang mga ito. Dahil na rin sa nararamdaman ni Lori na kuryoso, ay dinala siya ng mga paa sa may pintuan. Binuksan niya ito, at doon tumambad sa kanya, kung sino ang nasa labas ng bahay niya. Si Ma'am Venus, ang ina ni Gale. Bahagyang napaatras si Lori, nang makita ang madilim at seryoso nitong mukha. Bakit ito nandito? Hindi pa ba sapat ang mga sinabi nito kanina, at talagang sinundan pa siya upang dagdagan ang mga iyon? Nagtiimbagang siya, hindi siya papayag na mamaliitin siya ulit nito sa mismong pamamahay niya. Pasensya na po pero wala akong oras. Namilog ang mga mata ni Lori. Napasinghap siya ng malakas, nang walang sabi-sabing lumuhad ito sa harap niya. Sa mismong paanan niya. Natutap niya ang kanyang bibig. Anong ginagawa niyo? Pilit niya itong pinapatayo, ngunit matigas ang ginang, at ayaw na magpaawat. Alam kong hindi sapat ito, pero hayaan mo sana akong humingi ng tawad sa lahat ng mga sinabi ko, sa mga masasakit na salita na binitawan ko. Napalunok si Lori sa nerbiyos. Ano bang nangyayari? Nasabi ko ang lahat ng mga iyon, dahil sa galit na namamahay dito sa puso ko. Sinisi kita. Masyado akong nagmatigas at hindi nakinig. Pero kanina, Gale revealed everything to me in a harsh way. Nagangat ng tingin si Venus, at kitang-kita ni Lori ang labis na pagsisisi sa mga luhaan nitong mga mata. Patawarin mo sana ako Lori. Nagsimula na itong humagulgol. Patawad kung hindi ako nakinig. Patawad kung naging malupit ako sa iyo. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong nabulag. Hindi nito matapos-tapos ang sinasabi, dahil pinapangunahan na ito ng pag-iyak. Nagbara ang lalamunan ni Lori sa mga narinig. Hindi niya lubos inaasahan na gagawin ito ng ginang, ang lumuhad sa harap niya, at humingi ng kapatawaran. Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa ngayon. Pero sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon, upang itama ang pagkakamaling ginawa sa iyo ng anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nangangatal ang mga labi na tanong niya dito. Tumayo si Venus na puno ng determinasyon ang mga mata. I promise to give you the justice that you deserve. Hindi pwedeng hayaan ko na lang ng ganun ang nangyari sa iyo noon. Tatawagan ko ang abogado ko bukas na bukas din. Ha! Tumitig ito ng diretsyo sa kanya. Ipapakulong ko sina Gale at Rosie sa kasalanang ginawa nila sa iyo. Naitulos si Lori sa kanyang kinatatayuan dahil sa narinig. Seryoso ba ito? Dude please. Tulungan mo ako. Ayaw kong makulong. Hindi pwede ang gwapo at macho sa kulungan. Mamamatay ako doon.
Natatawang tiningnan ni Kaiser ang kaibigang si Rosie. Umagang-umaga ay nandito ito sa bahay niya, upang humingi ng tulong na kausapin ang Auntie Venus niya, na huwag nang ituloy pa ang demanda nito. Hindi alam ni Kaiser kung matutuwa siya, na alam na nito ang totoong nangyari. Noong his auntie, talagang tututuhanin nito ang sinabi, ngunit bukod pa doon ay natitiyak niya na nakahingi na rin ito ng tawad kay Lori. Ganon talaga ang auntie niya. Matindi ito kapag magalit pero kung ito ang may mali ay hindi ito mangingimi na magpakababa, para hingi ng kapatawaran ng taong nagawa nito ng masama. Here, magkape ka muna. Kailangan mong kumalma, aniya at ibinigay dito ang tinimpla. Hindi ko kailangan ng kape. Ang kailangan ko ay tulungan mo ako na kumbansihin si tita. Kai, hindi ako pwedeng makulong. Mamatay si Yuri kapag wala ako sa bahay. Himutok nito at pinukpok pa ang lamesa. Umiling si Kaiser, at siya na lang ang uminom ng kape. He is happy that it turns out well in the end. Hindi man naging madali noong una, pero mukhang tanggap naman ng lahat si Connor. Masyado lang ba siyang naproning noon? Rinig niyang okay lang kay Shannon na may anak si Gail sa ibang babae, pero alam niyang nasasaktan ito ng sobra. Dadaan siya mamaya sa kondo nito upang kumustahin. Kumuha siya ng kawali at inilabas ang tira niyang kanin kagabi. Gusto niyang kumain ng fried rice ngayon. Magaling siyang magluto. Swerte ang magiging girlfriend niya kung sakali, dahil hindi niya ito hahayaan na magutom. Bubusugan niya ito ng pagmamahal, at masarap na luto niya. Parang baliw na napapangiti sa sarili si Kaiser, habang nagbabatil ng itlog. Napasimangot naman si Rosie, at binato siya ng tissue paper. Sobrang kalmado mo ah, sa tingin mo ba ay hindi ka madadami dito? Naisahan niyo man ni Ren si Tita Venus, pero hindi na iyon mauulit pa. Balita ko ay may kinausap siya sa mga Ravens, upang paimbestigahan muli ang nangyari noon. You know, hindi niyo basta-basta masasabotahe kapag ang mga Ravens na ang humawak ng kaso. Kasangkot ka rin noon Kai. Alam mo ang lahat pero nanahimik ka. Hindi lang kami ni Gail ang makukulong ikaw rin. Sama-sama tayong tatlo sa kulungan kapag nagkataon, ngising aso na paliwanag ni Rosie. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Kaiser dahil sa narinig. Oo nga no. Bakit hindi niya iyon naisip kaagad? Tiyak na siya ang sunod na bubugbugin ng Auntie Venus niya. Binalingan ni Kaiser si Rosie, na tagumpay na nakangisi sa kanya. Kainis naman oh, bakit palagi na lang siyang nadadamay sa gulo, kahit wala naman siyang ginagawang masama? Gusto lang naman niyang tumulong. Dapat nga ay magpasalamat pa ang mga ito, dahil hindi niya pinabayaan si Lori at ang anak nito noon. Na siya lahat ang. Natigilan siya at parang may bamilya na umilo sa tuktok ng ulo niya. Binago, hindi ang auntie niya ang dapat nilang kausapin kundi si Lori. Isa talaga siyang henyo, hamalakhak siya na parang baliw. Walang sinabi ang auntie niya, kapag si Lori mismo ang umayaw na magsampa ng kaso. Ang kailangan lang nilang gawin, ay kumbansihin ito ng masinsinan. Kung gusto nito na gumapang sila na parang uod ay gagawin nila. At kung gusto naman ni Lori na kumain sila ng apoy, ay kakainin talaga sila. Kahit ano para lang makumbinsi ito na huwag sumang-ayon sa kagustuhan ng auntie niya. Baliw ka rin minsan eno. Ani Rosie at nangalumbaba, habang problemado ang mukha. Tinapik ni Kaiser ang balikat nito. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin mamaya si Lori, pagkatapos kong mag-agahan. Lori, tumaas ang kilay ni Rosie. Yep, remember her, yung babaeng naabutan mo noon sa rooftop ng mall na kasama ni Gail. Yeah, what about her? Naguguluhan pa rin itong tanong. Siya lang naman ang nabuntis noon ng lukong si Gail. Kumunot ang noo ni Rosie, at nang may maalala ay bigla itong napasigaw. Nagulat naman si Kaiser, at muntik nang mabitawan ang hawak na mangkok. Binatukan niya ito. I know her. Turo pa siya ng walang hiya. And I've seen her child. Connor, right? Kaya pala kamukha ni Gail ang bata, dahil anak pala niya talaga. Manghang-mangha nitong bulalas na parabang nakatuklas ng national treasure. Yeah. At pupuntahan natin siya mamaya. You need to apologize. Bumalik sa pagkakaupo si Rosie na gimbal pa rin. That Gail. Ang ganda ni Lori. Type ko pa naman siya. Alam mo ba ang number niya? Binato ni Kaiser si Rosie ng sandok.
Hindi pwede yang iniisip mo. At bakit hindi? Single naman si Lori. Huwag mong sabihin na hindi pwede dahil kay Gale. Ikakasal na sila ni Shannon nitong papalapit na buwan. Napaisip bigla si Kaiser. Hindi pa niya nakakausap muli ang pinsan, matapos ang gabing iyon. Ano kaya ang nararamdaman nito sa kaalaman na may anak ito kay Lori? Hindi lingid sa kaalaman niya na may gusto ito sa dalaga noon pa man, kahit na ayaw man itong aminin. Paano na lang ngayon na may anak na ang mga ito? Mahal ng pinsan niya si Shannon, ngunit may posibilidad ba na magbago iyon? Na muling bumalik ang paghanga nito kay Lori noon. Mahinang napamura si Kaiser. Tuloy man ang kasal ng mga ito, pero kailangan muna niyang linawin kung ano ba ang tunay na nararamdaman ng pinsan niya. Ayaw niyang dumating ang araw na pagsisisihan ng mga ito ang pagpapakasal sa isa't isa, kapag may ganitong gusot na hindi neresolba. He knows Shannon too well. Hindi ito palaaway na tao. She kept everything to herself, kaya kahit na nasasaktan ito sa mga nalaman, ay pinilit na lang nito ang manahimik, at tanggapin na lang ang lahat. Hindi dapat ganito. Kung ikakasal ang mga ito, ay hindi dapat naglilihiman ang mga ito. Masisira ang pamilyang bubuuan ng mga ito, kung hindi nila malutas ang problemang kasalukuyang kinakaharap. Bakit siya itong kailangang memorable sa relasyon ng iba? Anong iniisip mo, Kai? Antag ni Rosie. Sinaman niya ito ng tingin. Nawala na ako ng gana na kumain. Ibinalik niya sa ref ang mga pagkain na lulutuin niya sana. Tara, puntahan na natin si Lori. Wala ka pong work, mommy? Tanong ni Connor sa ina. Wala. Gusto mo bang samahan kita ng whole day sa school mo? No need, mom. Mag-relax na lang po kayo sa bahay. Sa uwian nyo na lang ako sunduin. Nginitian niya ang anak. Nakahanda na sana siyang pumasok kanina, nang biglang tumawag si Andrea, upang sabihin na wala silang trabaho ngayon. Ayon dito ay under maintenance raw ang restaurant sa loob ng 3 araw. Ngunit kahit ganun ay with pay pa rin sila. Sobra nga siyang natuwa, dahil magkakaroon na siya ng oras sa sarili kahit papaano. Oo naman, yung lagi kong bilin sa iyo Con. Huwag na huwag kang lalabas ng paaralan nyo. May baon ka, and don't talk to strangers, bilin niya dito. Hindi niya alam kung ano ba ang rason ng kanyang mga magulang, upang kidnapin ang anak. Ayon din kay Gale, ay hindi rin mahagilap ang mga ito. Hindi na rin pa bumalik si Danica. Kailangan tuloy niyang humanap ng bagong titingin sa anak niya, lalo na kapag lalabas ito. Kausapin niya kaya si Gale. Baka may rekomenda ito. Bye mommy. I love you. Love you too. Galingan mo sa school, okay? Lula ng tricycle ay muling bumalik si Lori matapos may hatid ang anak. Ngayon na wala silang trabaho, ay lilinisin niya ang buong bahay, at lalaban ang mga maduduming damit nila ng anak. Palapit na siya sa kanilang bahay, nang may namataan siyang nakatigil na sasakyan sa harap nito. Matingkad na pink ang kulay nito, kaya nasisiguro niyang hindi kay Gale ito. Malamang na babae ang may-ari ng sasakyan. Si Shannon kaya, bigla siyang kinabahan. Nakabukas ang pintuan ng bahay nilock niya iyon kanina. Pumasok siya at naabutan niyang naka-on ang TV, ngunit wala namang nanonood. Nang may marinig siyang nag-uusap sa kusina, ay dumiretso siya doon. Bumungad sa kanya sina Kaiser at Rosie. Kung hindi siya nagkakamali, ay Rosie ang pangalan nito. Mukhang alam na niya kung kaninong sasakyan ang nasa labas. Anong ginagawa niyo dito? Mal-agat niya sa dalawa. Dam ako pa ang tingin niya sa mga plato ng mga ito. Kinakain ng dalawa ang sinangag na niluto niya kanina. Oh Lori, sorry for trespassing. Hindi ka na namin mahintay. Kaya pumasok na lang kami. Ang sarap nito Ikaw ang nagluto. Si Kaiser. Hey there beautiful Lori. I hope that you still remember me. Kumusta si Connor? Nabinyagan na ba siya? Magpe-presente sana ako na ninong niya, si Rosie na commandant pa. Nasa po bigla ni Lori ang kanyang noo. Umagang-umaga nanggugulo ang mga ito. Lumapit siya sa lamesa kung saan kumakain ang dalawa. May kailangan ba kayo? Busy ako. Maglilinis ako ng buong bahay ngayon. Actually, nagseryoso ang mukha ni Kaiser. Sinasadya ka namin dito, dahil may importante kaming sasabihin sa iyo. Ano iyon? Umupo siya sa isang silya. Nakausap ka na ni Auntie Venus hindi ba?
Hindi agad nakasagot si Lori, lalo na nang maalala ulit ang mga nangyari kagabi. Huwag ka sanang pumayag sa gustong mangyari ni Auntie. Ipapakulong niya kami. Alam mong wala akong kasalanan, pero iba mag-isip si Auntie. Idadamay niya ang lahat ng mga sangkot sa gabing iyon. Please, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Please Lori. Please. Patawarin mo na sana ako, si Rosie na nakanguso. Itinikom niya ang bibig at tumayo, saka seryosong tinitigan ang dalawa. Hindi ko iuurong ang kaso, diretso niyang sinabi sa mga ito. Ano? Namutla sina Kaiser at Rosie. Pumayag ako kagabi sa sinabi ni Ma'am Venus. Pasensya na kayo pero hindi na magbabago pa ang desisyon ko, wika niya at iniwan na ang dalawa sa kusina.